Good day, Sir Chavez. I'm Rodeline Zemoner, once again from Level 3, Section 2, and today I will be having a video recitation about one of the disorder that is involved or included sa COPD, which is the chronic bronchitis. Now, prior to explain everything that I've learned during the lecture session is to blindfold myself first. Okay, now pag-uusapan po natin ngayon is the chronic bronchitis. So, it refers to the inflammation and irritation sa bronchial tube. So, ang pinagkaiba nila sa asthma, ang affected sa asthma is the bronchial tree, sa chronic bronchitis naman natin is sa tube. So, bakit siya tinawag na chronic bronchitis? From the word itself, chronic, these are conditions that may may cause long-lasting or chronic respiratory disorder. Kaya siya naging chronic bronchitis. And chronic bronchitis po natin is also known as the blue bloaters. So, i-explain po natin siya mamaya kung bakit siya nagkakaroon ng kung bakit siya tinawag na blue bloaters. So, ang ating mga risk factors here is yung infection, allergens, and smoking. So, hindi mawawala yung smoking. And yung i-emphasize natin sa pathophysiology is the smoking. Kasi malaking factor yung pagkakaroon, yung pagiging smoker ni patient natin. Now, sa pathophysiology natin is mag-start siya sa pag-use ni patient natin ng smoking. So, diba we all know that smoking or yung tobacco, the tobacco is meron siyang substance na pwedeng makapag-cause ng vasoconstriction. Now, yung pathophysiology natin is nag-i-start siya sa pagkakaroon ng airway obstruction. So, yung airway obstruction na yun is mag-further siya into alveolar hypoxia. So, bakit nga ba siya nagkakaroon ng alveolar hypoxia? Dahil nga hindi enough or hindi maganda yung gas exchange sa loob ng respiratory system natin, dito mako-compromise yung oxygen na napupunta sa katawan natin. That's why nagkakaroon ng alveolar hypoxia. And then kapag nagkaroon ng alveolar hypoxia, mag-further siya into nagkakaroon ng hypoxemia. When we say hypoxemia naman, hindi enough yung oxygen na napupunta sa blood. So, syempre kapag mababa yung oxygen na nasa blood is matitrigger yung pagkakaroon ng or pagpuproduce ng red blood cell natin. So, dito papasok yung polycythemia. When we say polycythemia, ito yung production of the red blood cell. So, bakit nga ba magkakaroon ng polycythemia? Kasi nga, wala masyado or hindi enough yung oxygen na nasa may blood. So, kailangan magkaroon ng red blood cell or mag-produce ng red blood cell to increase the ability to carry oxygen ng blood natin. So, isa sa mga clinical manifestation ng pagkakaroon ng hypoxemia is yung patient natin is magkakaroon ng cyanosis. And then, yung hypoxia natin is pwede rin makapag-cause ng pulmonary vasoconstriction. And kapag nagkakaroon ng pulmonary vasoconstriction is dito makakompromise yung circulation. So, magkakaroon ng decreased circulation volume. And dahil nagkakaroon ng decreased circulation volume, ma-activate natin yung SNS and ma-activate yung RAAS. So, I won't discuss thoroughly yung RAAS. And yung activation ng RAAS is isa sa mga endpoint or mga manifestation is yung pagkakaroon ng sodium retention. And kapag nagkaroon ng sodium retention, magkakaroon ng fluid retention. So, dahil nagkakaroon ng fluid retention, magkakaroon ng edema. So, sa fluid retention, di ba nga, hindi nag-circulate ng maayos yung fluid inside the body. So, nag-i-stay lang siya sa specific area. That's why dito napapasok yung edema. So, ang blue bloaters is, ang origin nito is, yung blue is yung patient natin is magkakaroon ng cyanotic skin or discoloration dahil, di ba, hindi enough yung oxygen na nagsisirculate sa katawan. Now, dun sa bloaters natin, bakit siya bloaters? Kasi dahil sa pagkakaroon ng edema. Yun. And then also, isa pa sa mga factors or included sa pathophysiology is yung pagkakaroon ni patient ng mucus hypersecretion. And dahil kapag nagkaroon ng hypersecretion ng mucus is ang magiging response ni patient is to excrete those secretions. So, magkakaroon ng productive cough.
So, ang ating management here or the medications na pwedeng na ibibigay natin sa patient natin is primarily or initially, kailangan natin siyang bigyan ng bronchodilators again. And then, corticosteroid again to reduce the inflammation. And also, since si patient natin is nagkakaroon ng productive cough, dito papasok yung mucolytics and the expectorants to reduce the mucus or the secretion inside the body. So, yung mucolytics is dun niya i- ililiquify and tatanggalin or i-reduce yung pagkakaroon ng secretion sa loob. And yung expectorant and the mucolytics is iti-take siya before bedtime. And then also, kailangan din natin magbigay ng diuretics. So, bakit nga ba diuretics? Kasi si patient natin is meron siyang fluid volume excess or 'di ba meron siyang edema. So, kailangan niya kailangan natin mag-administer ng tawag na to, ng diuretics in order to excrete yung fluid na nandun, yung fluid na um, na-accumulate sa loob ng katawan. So, i-excrete niya yun through urine. And then, ang ating mga management here is we have the acronym na COPPD. So, C is, syempre, cessation of the smoking kasi diba yun yung pinaka-root ng pagkakaroon ng chronic bronchitis. Now, yung O is, syempre, kailangan natin mag-administer ng oxygen therapies for 1 to 2 or 2 to 4 liters per minute through nasal cannula. Next is to position the patient to semi-Fowler's position for drainage and for the purpose of lung expansion. And another P is tawag na to, postural drainage, and another P is to pulmonary tawag na to, basta pulmonary basta yung sa about sa nebulizing and the tawag na to, pulmonary drainage. So, ito yung sa nebulizing and the suctioning. And also, we need to promote the high proteins and the high carbs and also calories sa diet ko. So, bakit nga ba ibibigyan siya ng proteins? Kasi nga, 'di ba, para ma-maintain yung strong respiratory muscles, and the carbs is to replenish the energy na naubos dahil sa pagkakaroon ng bronchitis. So, ibibigay natin siya small frequent feeding. So, hindi natin siya ibibigay ng isang ano. So, that's it for the chronic bronchitis po. Thank you.